Magandang araw, Sir Bob, pati na rin sa mga listeners nyo. Ako si Marco. Itong karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung kakatanggap lang sa akin sa trabaho bilang isang konduktor ng bus. Nataong last trip na ang bus na minamaneho ni Uncle Luis. Siya yung driver ko. Kabatid siya ng yumao kong ina at siya din yung nagpasok sa akin sa trabahong yon. Unang sabak ko nung gabi. Siyempre, nangangapa pa kasi hindi nga ako sanay. Hindi puno ang lahat ng upuan nang magsimula kaming bumiyahe, kaya mabagal lang yung aming pagpapatakbo. Nagbabaka sakali si Uncle Luis na may mapipick up pang ibang pasahero na naghihintay ng masasakyan. Hindi nga siya nagkamali. Marami talaga at doon ko nakaengkwentro ang isang matandang babae na naging huling pasahero namin na kakaiba kong maatitig. Para bagang may gusto siyang ipahiwatig pero hindi ko lang maunawaan. Naging diretso at matuloy na ang pagpapatakbo ng bus ng uncle ko nang mapuno na ang lahat ng upuan. Pasipol-sipol pa nga siya habang nagmamaneho. Sa hindi inaasahang pangyayari ay pumutok ang gulong ng bus. Mabuti na lang at nakapagpreno agad si Uncle Luis kaya ligtas kaming naaparada sa gilid ng kalsada. Nasakto pang may karinderya doon kaya napagdesisyonan ng mga pasahero na bumaba muna para kumain ng hapunan. Nagulat kami sa tinuran ng matandang babaeng pasahero. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, "Huwag kayong kakain ng anumang pagkain mula sa karinderyang yan kung ayaw niyong mapahamak." Ang karamihan sa mga pasahero ay nagtawanan lang at yung iba naman nagtataka at para bang gustong maniwala sa matanda. "Ano pong ibig niyong sabihin, Lola?" Tanong ko sa matanda nang makalapit ako rito. Nakababa naman na halos lahat ng mga pasahero maliban sa mga piniling matulog sa kanilang upuan. Sarilinan kaming nag-usap ng matanda na nagpakilala sa pangalang Lola Agnes. Gaya ng una niyang sinabi ay iwasan daw namin kumain sa karinderyang yon kung ayaw naming mapahamak. Naputol ang aming usapan nang tawagin ako ni Uncle Luis para tulungan siyang palitan yung gulong ng sasakyan. Magalang naman ako nagpaalam sa matanda. Pero bago ako nakaalis ay hinawakan niya muna ako sa kamay sa tinitigan ng diretso at seryoso. Tumango naman ako na para bang naiintindihan ko ang gusto niyang sabihin kaya binitawan na niya yung kamay ko. Habang tinutulungan ko si Uncle na magtanggal at magpalit ng gulong, napansin ko si Lola Agnes na nakatanaw lamang sa bintana at nakatingin sa direksyon kung saan ang babala niya sa isang karinderya. Sinubukan kong tanungin si Uncle Luis kung alam ba niya yung patungkol sa kainan na yon. Pero ang sabi niya ay nun pa lamang siya napatigil sa lugar na yon. Hindi nga niya napapansin yung nasabing karinderya kaya wala siyang alam patungkol dito. Kumbaga, para ba tong sumulpot lang? Ewan ko. Pero otomatikong tumayo ang mga balahibo ko. Matapos namin magpalit ng gulong ng bus, nagbigay na ng hudyat si Uncle Luis na mabiyahe na kami sa pamamagitan ng pagbusina. Isa-isang nagsibalikan at nagsisakayan ang mga pasahero na wala namang kakaiba. Nang maasiguro si Uncle na kumpleto na ang lahat ng pasahero, ay nag-umpisa na ulit kaming bumiyahe. Wala pang isang oras ang makalipas, ay biglang nagsisukahan ang ibang mga sakay ng bus. Karamihan dito o halos lahat ay yung mga taong kumain sa karinderyang aming tinigilan kanina. Tiningnan ko si Lola Agnes. Naatingin din pala siya sa akin nang napapailing. Inabutan ko ng mga dala naming plastic yung mga taong tumuduwal para may paglagyan sila ng kanilang sinusuka. Hinawakan ako ni Lola Agnes sa balikat nang makalapit ako sa kanya. Bumulong siya sa akin. Ayon sa kanya ay inaaswang daw ang mga taong panay ang pagsuka ng napakalapot na likido. May masangsang ding amoy ang kasama na mas lalong nagpapabaliktad sa sikmura ng mga pasahero. Kumuha ng isang maliit na bote si Lola Agnes sa kanyang bag, sa kanya ito iniabot sa akin. Inutusan din niya akong pahiran isa-isa sa iba-ibang bahagi ng ilong yung mga pasaherong patuloy sa pagsusuka. Napabaling ako ng tingin kay Uncle Luis. Tumango lang ito. Ginawa ko yung utos sa akin ng matanda.
Makaraan ng ilang minuto ay isa-isa nang kumalma ang mga yon hanggang sa wala nang bumabaliktad ang sikmura. Tinanong ko si Lola Agnes kung ano ba yung bagay na inabot niya sa akin at tagawa nitong pakalmahin ang mga pasahero. Ang sabi niya ay isa raw yung langis ng baging na makabuhay. Isang klase ng halaman na kinatatakutan at kahinaan ng mga aswang. Marahil daw ay tama ang naramdaman niya sa arenderyang tinigilan namin kanina na may umaaligid na mga aswang o di kaya ay yung mismong mga nagtatrabaho doon o may-ari ng kainan ang may lahing aswang. Mahirap pang paniwalaan pero nahihikayat akong makinig sa mga kwento ni Lola Agnes pati na ng ibang mga pasahero. Ayon pa dito, ang nangyari sa mga pasaherong nagsuka ng kakaibang likido ay isang pamamaraan daw ng mga aswang na kung tawagin ay pagyanggaw. Nais nilang dumami pa ang kanilang lahi at sa pamamagitan ng paglagay ng yanggaw sa mga inihanda nilang pagkain sa mga tao nila ito maitutupad. Natigil lamang ang pagkukwento ng matanda nang biglang may kung anong matalas na bagay ang gumuguhit sa bubong ng bus. Naghiyawan pa ang mga pasahero nang sumigaw si Lola Agnes ng "Lumayas ka, aswang." Ramdam ko sa bawat isa ang takot. Maski ako rin naman ay nakaramdam ng pangingilabot lalo na nang may umalulong mula sa taas ng bus. Dagdag pa ni Lola Agnes na sumunod ang isa sa mga aswang dahil nagalit ito at naamoy niyang nawala na ang mga yanggaw sa mga taong bibiktimahin sana nila. Mas lalo namang pinaharurot ni Uncle Luis ang sasakyan. Sinabi pa niyang kunin ko ang tubo sa ilalim ng kanyang upuan para may magamit akong armas kung sakaling umatake yung sinasabing aswang. Pero si Lola Agnes ay matapang na sinabihan kami na itigil ang bus. Siya na raw ang bahalang maipagtuo sa aswang, tutal ay iisa lang naman daw ang kanyang nararamdaman at wala iyong kasama. Huminga muna ng malalim si Uncle Luis at pagkaparada niya ng bus sa gilid ng kalsada ay kinausap niya ang mga pasahero para kumalma. Pinuksan pa nga niya yung TV sa kanila kasanang volume nito. Buwaba nga si Lola Agnes na punong-puno ng tapang. Hawak niya sa magkabilang kamay ang dalawang maliit na bote na may lamang langis na baging na makabuhay. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Pagbaba niya, tumingala siya sa kahinanap sa itaas ng sasakyan yung tinutukoy niyang aswang. Pero sa bandang kanan niya ito nakita sa may likuran ng bus kung saan iyon umangil. Susugod na sana ito sa kanya pero mabilis na buksan ni Lola Agnes ang mga hawak niyang bote sa kanya ito iwinisik sa papalapit na aswang. Napansin kong medyo umusok yung mukha nun at doon ko lang nakita yung wangis nito mula sa bintana. Kulubot ang balat, may mahaba at matatalas na pangil, magulo ang buhok, nanlilisik ang mga mata at mahaba din ang kuko sa kamay. Masasabing nalapnos ang mukha nito sa ginawang pagsaboy ni Lola na para bang asido yon. Pero hindi pa nga doon natapos ang lahat. May inilabas muli ang matandang babae mula sa kanyang bayong na naasabit sa balikat. Isa iyong buntot ng pagi. Malakas niyang hinagupit ito sa aswang na walang magawa kundi ang umalulong dahil sa sakit. Sakalang ito tinantanan ng matanda nang hindi na ito gumagalaw pa. Pumasok na rin ng bus si Lola Agnes nang maasigurong natalo na niya yung aswang. Akala mo nanood talaga ako ng action movie. Namangha at halos hindi kami maapagsalita sa mga naganap. Pero sabi niya ay wag muna kaming makampante. Sabi ni Lola ay kailangan naming bilisan na makaalis sa lugar na yon dahil habang gabi pa ay walang kasiguraduhan ang aming kaligtasan. Mabuti na lang at ligtas ang lahat hanggang sa sumapit na ang araw. Papunta kasing Bicol yung biyahe namin kaya mahaba talaga ang nilakbay. Tahimik lang si Uncle Luis pero ramdam ko sa kanya na natakot din siya sa naging karanasan naming yon. Buwaba na ang lahat sa terminal ng bus na may nakakakilabot na karanasan na tiyak hindi paniniwalaan ng karamihan. Basta kami ni Uncle Luis, tikom ang bibig naming magkwento at bahala na yung mga pasaherong magsiwalat sa kaganapan kagabi. Hindi ko na rin namalayan ang pag-alis ni Lola Agnes.
Simula noon, Sir Bob, ay iniiwasan na naming tumigil sa lugar na yon dahil sa takot na baka makaengkwentro na naman ulit kami ng mga nangyayanggaw na mga aswang. Doon na lang kami sa kainan o bus stop na alam na ni Uncle. Maraming taon na rin to nangyari, sir. Naapag-aral na rin ako magmaneho ng bus at ngayon nga ay bus driver na rin ako. Kapag walang biyahe minsan o kaya naghihintay ng mga pasahero, ay pinapainggan ko ang mga kwento sa channel. Hello po Sir Bob at sa mga tagapainig ng channel nyo. Tawagin na lang akong Dado, dating tricycle driver. At ang lagi kong ruta noon ay huling biyahe. Tubong probinsya ako ng Tugigaraw at uso sa amin yung tinatawag na torno. Yung pila-pila kami sa paradahan at saka lang aalis ang tricycle kapag lumipas na ang isang oras, may pasahero man o wala. Ako yung lagi nasa hulihan ng torno dahil ako yung madalas na late kung pumarada. Ginagawa ko pa kasi noon yung mga gawaing bahay bago ako lumabas. Mag-isa lang kasi ako at wala pang asawa noong mga panahon na yon, pero meron akong nililigawan. Bali itong karanasan ko na to ay nung 2 taon na ako nagmamaneho ng tricycle. Mga 2007 kung hindi ako nagkakamali. Undas nun at kahit gabi na ay marami pa ring pasaherong nagpapahatid kung hindi sa kanilang mga bahay ay sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay at para na rin mag-alay ng mga pagkain, kandila at kung ano-ano pa. Nakarami na rin naman ako ng napasadahan ng gabing yon. Sa madaling salita ay paldo na ang kita ko. Kaya napagpasyahan ko na gumarahe para maapagpahinga na. Habang nasa biyahe pa uwi, mula sa madilim na bahagi ng kalsada ay may naaninag akong tao. Naasuot iyon ng purong puti. Nang makalapit ay napagtanto kong isa palang babaeng nurse. Mula sa kinatatayuan nito ay may street lights na nasa ilang metro ang distansya. Siyempre, dahil sa nagbabakasakali akong pasahero yon at madagdagan ng kita, ay tumigil ako sa tabi niya. Tinanong ko siya kung, "Miss, saan yung punta mo? Gabi na, delikado para sa iyong tumagal sa lugar na to." Pero wala siyang tugon sa tanong ko. Naglakad lang siya at pumunta sa sidecar ng tricycle saka sumakay. Dahil sa likas na sa akin ang palatanong sa mga pasahero at palakwento na rin, ay kinausap ko siya habang nasa biyahe kami. Hindi pa kasi niya nasasabi kung saan yung punta niya. Basta nagtanong ako ng nagtanong hanggang sasabihin niya ang sementeryo. Inisip ko na baka dadalawin niya yung mga mahal niya sa buhay. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam na ako ng kakaiba nung mga oras na yon. Yung tipong nanindig ng kusa yung mga balahibo ko sa batok at braso. May mga pagkakataon pa na tinitingnan ko sa side mirror yung pasahero ko pero wala akong makita. Kapag direkta ko naman itong tinitingnan ay doon siya at nakaupo. Dahil doon ay nagsimula na akong pagpawisan. Nagbubutil na nga nun yung pawis ko sa noo. Nagsabi na rin ako ng tabi-tabi po at may kiraan dahil hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa babaeng nurse na pasahero ko. Tahimik din akong nagdasal ng taimtim, saka napapahawak sa kwintas kong may krus. Nang lingunin ko ulit ang direkta yung nurse ay wala na ito. Doon ako mas kinilabutan at kinabahan. Pero hindi ako tumigil. Dumiretso pa rin ako sa sementeryo at inihatid siya maski hindi ko na siya nakikita pa. Naisip ko kasi na baka yun ang paraan para matulungan ko siyang matahimik ang kanyang ligaw na kaluluwa. Pagdating ko ng lumang sementeryo ay naging komportable naman yung pakiramdam ko lalo na't may mga tao pa roon na bumibisita. Hindi na rin naninindig ang mga balahibo ko kaya sa palagay ko ay nakababa na yung pasahero kong multo. Kinabukasan, kinuwento ko to sa mga kasama kong driver sa aming paradahan. Ang akala ko nga pagtatawanan nila ako pero hindi.
May iba pala kasi sa kanila ang naaranas din ng isakay ang babaeng nurse na nagmumulto. Palipat-lipat daw ito ng pwesto pero iisa lang ang destinasyon, dun sa lumang sementeryo. At kapag hindi raw ito napagbigyang ihatid, yung ilan daw sa mga tricycle driver na tumatanggi ay ayon sa kanila nilalagnat. Tapos magpapatuloy itong magpakita hanggang matapos raw ang undas. Grabe nga yung takot ko habang pinapainggan yung kwentong yon. Hindi ko rin maiwasang isipin yung naging karanasan ko nung gabi. Mabuti na lang at nagawa kong ihatid yung multo ng babae sa lumang sementeryo dahil kung hindi, tiyak na nilagnat na ako hanggang sa matapos ang araw ng undas, ayon sa kanila. Nagtanong pa ako ng ibang detalye patungkol doon sa babaeng nagmumulto. Naging interesado na kasi ako kung ano bang nangyari sa kanya at bakit hindi siya matahimik. Wala naman silang konkretong maisagot. Kesyo baka raw hinold up, tapos ginahasa, tapos pinatay. Kadalasan naman kasi ganyan yung mga nangyayari sa mga kaluluwa ng mga babaeng hindi matahimik. May mga ilan-ilan pa nga na naiiba ang kaso. Naisip ko na kung ganoon nga ang lagay, mas mabuti sigurong ituro ng nurse na multo kung saan siya pinatay o tinapon para naman maski papaano ay mabigyan siya ng marangal na libingan. Nagbaka sakali akong maisakay ulit siya. Ilang gabi rin akong nagbabalik-balik sa lugar kung saan ko siya isinakay pero nabigo ako. Hindi na siya ulit nagparamdam sa akin. Pero nababalitaan ko na sa ibang mga tricycle driver naman ito nakikisakay at nagpapahatid. Inisip ko na lang na baka ganun talaga ang gusto niya at hindi niya patanggap na patay na siya. Kaya siguro yung mga karaniwang bagay na ginagawa niya nung buhay pa siya, patuloy pa rin niyang ginagawa. Ipinagdasal ko na lang yung kaluluwa niya na sana dumating yung araw na matahimik na siya at matanggap na niya kung ano man yung nangyari sa kanya at mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya, kung yun nga talaga yon. Mahigit 1 dekada na rin tong nangyari. Magdadalawang dekada na nga. May kilabot pa rin ng konti kapag naiisip ko. Nasa ibang lugar na kasi ako sa Tugigaraw at hindi na ako napapadaan kung saan ako nagtrabaho bilang tricycle driver at hindi ko na rin napupuntahan yung lumang sementeryo. Kumusta Sir Bob at sa mga avid listeners nyo? Isa rin ako itong halos araw-araw nakikinig sa mga ina-upload nyong kwento. Gusto ko lang sanang ibahagi ang katatakutang kwento ko nung 18 pa lang ako. Tawagin na lang akong Erwin, tubong Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Sa syudad ako nagtatrabaho noon. 2 taon na rin ang nakalipas bago ako lumuwas. Ulila na ako sa magulang kaya napagplanuhan ko na sa darating na undas noon ay magbabakasyon ako sa probinsya namin para na rin mabisita ko sila sa sementeryo kung saan nakalibing. Nag-file naman ako ng leave at sa abutihang palad ay pinayagan ako. Yung iba kasi sa amin ay hindi nabigyan ng swerte na maaprobahan dahil nga marami ang gustong mag-leave ng panahon na yon. Pero half day ako sa trabaho nung araw na yon. Kaya nang matapos ang mga pinapagawa sa akin ay agad na akong umuwi at naghanda ng mga dadalhin na gamit. Namili pa nga ako ng mga pasalubong para sa ilan kong mga kamag-anak. Ganoon kasi nakasanayan namin sa probinsya na kapag may nagbakasyon na kamag-anak ay dapat may pasalubong dahil kung wala ay ichichismis ka nila at sasabihan pang madamot tapos iiwasan. Hapon na nang maarating ako sa terminal ng bus. Nahuli ako ng ilang minuto dahil ayon sa mga naroon ay kakaalis lang ng isang sasakyan nila kaya wala akong magawa kundi ang maghintay ng ibang mga pasahero na magiging last trip ng bus na yon. Mahigit 1 oras nga ang tinagal ng paghihintay ko bago kami magsimulang bumiyahe. Dala ng pagkabagot ay nagawa kong maatulog sa aking kinauupuan. Nagising ako dahil sa biglaang pagpreno ng driver ng bus. Halos lahat kami ay kamuntikan ng mapasubsob sa likod ng mga upuan.
May ilang matatanda pa na sinisigawan yung driver na mag-iingat sa pagmamaneho. Sagot naman ito na may biglang tumawid na pusa at itim na aso kaya siya nabigla sa pagpreno. Bumaba pa nga ito para tingnan kung nasagasaan niya yung mga yon. Pero wala namang bakas na merong nabundol. Pagkabalik niya ay napakamot pa siya ng ulo na nakatingin sa may pintuan. Pinindot ng driver yung open button, saka sumakay yung isang dalaga at isang binata na nakasuot ng purong itim. Marahang naglakad ang mga ito papunta sa likuran ng bus dahil doon na lamang yung may bakanting upuan. Nang tumigil yung babae sa mismong tapat ko, nagtama yung mga mata namin. Dito ko napagtanto na may angkin siyang kagandahan. Pero naputol yung pagtitigan naming yon dahil hinila siya ng kasama niyang lalaki. Nayuko na lang yung babae, samantalang yung lalaki ay pinandilatan ako ng mga mata bago naglakad. Napansin kong kakaiba ang pamumula ng kanilang mga mata. Mas malala pa sa sore eyes kasi nanlilisik ang mga yon. Akala ko nga ay masusugatan na ako sa talim ng titig ng lalaki. Ang ginawa ko na lang, inayos ko ang pagkakaupo, saka muling sumandal at pinikit ang mga mata. Makaraan ng ilang minuto, kakaiba na yung pakiramdam ko. Para bang nilalagnat ako at masusuka. Sumakit din yung tiyan ko na para bang may humahalukay sa mga laman loob ko. Mabuti na lang at pagkalipas ng ilang saglit ay nag-stop over na kami. Naipag-unahan pa ako sa ibang mga pasahero sa pagbaba para pumunta ng CR. Pagdating ko doon ay hindi ko na napigilan na magsuka. Napakapait kasi ng likidong lumabas sa bibig ko. Sobrang sama ng lasa. Sumakit na rin yung pantog ko kaya umihi muna. Kulay berde ang lumabas doon. Nakaramdam na ako ng takot sa kalusugan ko. Naisip ko na baka may sakit na akong malubha na hindi malunasan. Tulala akong bumalik ng sasakyan. Ni hindi ko nagawang kumain dahil baka maisuka ko lang sa biyahe. Umupo ako sa pwesto ko pero tumingin muna sa mga nakaupo sa likod. Muli kami nagkatinginan ng nakaitim na babae pero banaag ko sa mga mata niya na parang naaawa siya sa akin. Binawi lang niya yung tingin niya at bumaling sa iba nang mapansin niyang baka mapansin siya ng kasamang lalaki. Iba na yung kutob ko sa dalawang yon noong mga oras na yon. Sa mga sumunod na oras ay naging matiwasay na yung pakiramdam ko hanggang sa maarating kami sa terminal. Pagbaba ng dalawang nakaitim ay iwas na iwas yung babaeng tumingin sa akin. Samantalang yung lalaki naman ay lukot ang noong nanlilisik ang mga matang inirapan ako. Naputol lang yung pagsunod ko sa kanilang tingin nang kalibitin ako ng isang lalaki na driver pala ng isang habal-habal. Naghahatid sa mga pasahero sa mga bayan nila. Dahil sa may kalayuan nga rin yung probinsya namin sa Santa Ana, Cagayan, ay nagpasya na lang din akong arkilahin yung kanyang habal-habal. Pagdating ko sa bayan namin at nang makilala ako ng mga kamag-anak, ay tinulungan nila akong buhatin yung mga dala ko. Hinatid nila ako sa bahay. Pagdating namin doon ay napansin kong malinis at halatang hindi napabayaan yung aming munting tirahan. Nagtanong ako sa mga kamag-anak ko kung may nakatira ba sa bahay namin. Dito nila sinabi na ang kapatid daw ni tatay na nasa malayong lugar ang siyang nanirahan doon simula nang umalis ako. Ayon sa kanila, naikwento ng kapatid ni tatay na ipinakilala nila sa pangalang Tito Dadoy ay pinalayas daw siya di umano sa kanilang lugar dahil napapabalitang isa raw siyang aswang na bumibiktima sa mga hayop ng mga residente doon. Pagdating ko sa balkonahe ng bahay ay kumatok muna ako sa pinto. Kaagad naman akong pinagbuksan ng kapatid ni tatay at nang magtama ang aming mga mata, ngumiti lang ako samantalang siya ay nangunot ang noo. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba siyang naramdaman sa akin. Hinaplos pa nga niya yung ulo ko dahilan para lumabas din ang mga guhit sa noo ko. Kinumusta ko si Tito Dadoy. Sumagot naman siya ng ayos lang pero titig na titig pa rin siya sa akin. Ibinaling ko naman ang atensyon ko sa mga groceries na pinamili ko.
Saka ako binigyan ng mga kamag-anak ko na naghatid sa akin ng kanilang mga pasalubong. Pagkatapos silang magpasalamat at nagsiuwian, ay saka ako sinabihan ni Tito Dadoy na pumasok na ng bahay. May mahalaga daw siyang sasabihin. Sa sala ay tinanong niya ako ng ilang mga bagay. Kung may kakaiba raw ba akong naranasan habang nasa biyahe ako o di kaya ay may nakatitigan na mga taong kahina-hinala ang mga galaw. Inamin at kinuwento ko kay Tito Dadoy yung karanasan kong biglaang pagsakit ng tiyan hanggang sa pagsusuka ng malapot at mapait na likido. Pati yung kaganapang na ipagtitigan ako sa isang babae ay nabanggit ko rin, lalo na yung kasama nitong lalaki na madalim akong tinitigan. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Tito Dadoy nang matapos akong magkwento. Napailing pa siya, saka tumayo mula sa pagkakaupo. Tapos naglakad ng pabalik-balik. Saka niya sinabi yung naramdaman kanina nung una niya akong makita. Ayon kay Tito Dadoy ay napaglaruan daw ako ng isang aswang. Ang nakatitigan ko raw na babae ay isang bangkilan. Nagkaroon daw ito ng pagkagusto sa akin nang magkatitigan kami. At yung kasama nitong lalaki ay isang klase ng aswang na kung tawagin ay harimodon. Dagdag pa ni Tito na ang may kagagawan daw ng pagsusuka ko ng malapot at mapait na likido ay yung lalaking aswang. Pinatila naman ito ng babaeng aswang nang muli kaming magkatitigan. Tinanong ko kay Tito kung paano niya nalaman ang lahat ng yon. Dito niya inamin sa akin na may kakayahan siyang bumasa ng isipan ng tao sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata nila. Nahawaan daw kasi siya ng pagkaaswang nang maagat ng nakaengkwentro niya noon na hindi basta-bastang uri, sapagkat yung ganong klase daw ang masasabing pinakamalakas sa lahat ng aswang, ang mga gabunan. Laking pasalamat daw ni Tito Dadoy dahil nagawa pa niyang makaligtas noon sa umatake sa kanyang gabunan dahil aksidente siyang napadpad sa lugar sa gubat kung saan maraming naatanim na baging na makabuhay. Ito yung halamang kinatatakutan ng lahat ng uri ng aswang dahil nanghihina daw ang mga ito sa ganoong klaseng halaman. Pero hindi pa raw doon natatapos ang pabibigay sa akin ng sakit ng aswang na harimodon. Kailangan daw matanggal ni Tito Dadoy ang lason sa aking katawan bago mahuli ang lahat. Kailangan din daw niyang ibalik ito sa harimodon na gumawa nito sa akin sa pamamagitan ng palipad hangin. Wala akong pagtutol dahil kumpinsido naman ako sa mga sinasabi ni Tito. Kahit first time ko pa lang siya makita nung mga sandaling yon ay magaan na ang loob ko sa kanya kasi parang si tatay lang din yung kinakausap ko kapag kaharap ko siya. Hindi ko man maintindihan yung mga sinasabi niya ay alam kong isa yung klaseng dasal. Unti-unti ring gumaan yung pairamdam ko hanggang sa naging maaliwalas. Nang sabihin ni Tito Dadoy ang salitang tapos na ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Matapos ng ilang sandali ay bahagya akong nakaramdam ng panghihina. Sakto namang nilagang baka pa yung ulam na niluto ni Tito Dadoy. Kaya agad niya akong pinaghanda ng makakain para makabawi ng lakas na nawala sa katawan. Tiniyak niya na sa mga oras na yon ay tinanggap na ng harimodon ang kanyang pagbabalik sakit na mas doble ang pagpapahirap. Nakikita rin ni Tito Dadoy na nagduluksa ang mga aswang na bangkilan na nagkagusto sa akin. Pero mas lamang ang tuwa dahil nakaalis na ito sa piling ng silosong harimodon na kanyang manliligaw pa lang. Tinanong ko si Tito kung hanggang saan ang pagiging gabunan niya. Pero ang sagot niya ay hindi niya alam. At wala naman daw akong dapat na ipag-alala dahil hindi naman daw siya kumakain ng mga tao. Tanging mga hayop lang yung kanyang nasisikmurang mabiktima. At yung pagiging gabunan daw niya ay ginagamit niya sa kabutihan sa pamamagitan ng panggagamot. Kaya mali ang hinala sa kanya ng mga residente sa lugar kung saan siya pinalayas. Dahil bago daw siya umalis roon ay hinanap daw niya muna ang tunay na salarin sa pagkawala ng mga alagang hayop. Nang makita niya ay walang pagdadalawang isip daw niya itong kinain dahil isa daw yung malaking bayawak na galing sa gitna ng kagubatan. Sa totoo nga lang, nung marinig ko yung mga kwento ni Tito Dadoy, medyo may pag-aalinlangan pa ako kung totoo ba yung mga yon. Pero napatunayan naman niya na may katotohanan ang mga sinasabi niya.
Doon na rin ako nagkaroon ng interes sa pag-alam at pakikinig sa mga kwentong kababalaghan. Mapaaswang man yan, multo, engkanto, elemento at kung ano pa. Nawili na nga rin akong makinig sa mga kwentong katatakutan sa YouTube. Isa na nga ang channel nyo, Sir Bob. Kaya sana ay mabasa ninyo itong kwento at nagustuhan nyo. Marinig ko rin sana sa channel nyo. Maraming salamat sa oras.